So ito mga kababayan, ako po, patay tayo dito. Yari talaga si Marcoleta, mga kababayan. Bakit? Yung pagpunta ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta ay huli po sa CCTV, which is doon sa kanyang affidavit, no? Yung kanyang pinanumpaang salaysay, ngayon yung pag-atras niya at pag-recant na binawi niya, mga kababayan, yung kanyang sinasabi na talagang gawa-gawa ni Marcoleta at ng manugang ni Mike Defensor ay nagtugma, no? At ito nga, nagkikita pa nga daw sila, mga kababayan, sa naturang Chinese restaurant sa may seaside. Nako po, Ma'am Ichin Channel, Nida Parson, and kay Rosemary Calipo, hello po sa inyo dyan. So, wala na, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, finish na. Oo. Wala na talagang pag-asang makalaya si Marcoleta, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, diyan na yan tutubuan ng kabuti. Oo, si Marcoleta, wala pa bang apo? Hindi na makita niya. Buti pa si Bato kay nagtago, makita pa niya apo niya. Si Marcoleta, wala mang apo kasi parang bayot nito yung anak. Ang galing pa naman sumayaw. So, ngayon mga kababayan, ako po, Diyos ko po. Patay tayo dito, mga kababayan. Sabi pa naman ng Malacanang, mga kababayan, na talagang dapat managot, no? Dapat managot talaga ang nasa likod ng paggamit kay Orly Gutesa. Nako po, patay kang bagets ka. Ayan, GL Likens, ayan, may kilab shoutout po sa inyong lahat dyan, and kay Nida Parson, and kay Wilma Tadili, and kay BM Vicente, hello po sa inyo dyan. At eto na, mga kababayan, ipi-play na po natin at pakinggan po natin. Ako po, Diyos ko. Eto, mga kababayan, mukhang, eto, tanggalin natin itong mikropono natin, palapit natin sa speaker para marinig ninyo, ha. Naku, patay ka niya. Ito, pakinggan nyo. Hayaan nyo na, mga kababayan, nakatagilid kasi iwasan natin mag-copyright, no? Itagilid, at least narinig ninyo yung balita. Ito po yung mula sa Billionaire News Channel. Pakinggan. Naku, patay tayo dito. Eto nga. Nakuha ng Billionaire News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Nako. Sorry. Si Cheese Escudero nakain ko. Nakuha nga, mga kababayan, ng Billionaire News Channel. Naku, patay tayo dyan. Ay, naku. Wala na. Tuloy pa ba natin to? Oy, mga Team Italy dyan. Yung white, green, and pula na bandera. Tuloy pa ba natin to? Kasi wala eh. Sabi ni Corina Sanchez Rojas, Ma'am Floripin, kinakain ko pichi-pichi mula sa Don Binitos. Ngayon, mga kababayan, kung ituloy natin to, magandang pakinggan. Pero kung hindi natin to ituloy, ibig sabihin, wala na. Patay talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit pa magdasal si Marcoleta dyan, magdala ng himnaryo at sabihin niya, Ama, maawa ka sa akin, Ama. Patawarin mo ako, Ama, sa mga nagawa ko, Ama. Hindi ka papakinggan ng Diyos, hindi dasal yun, umiiyak ka walang luha, hindi magandang panoorin. Continue. Yung sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Patay. Ang CCTV footage na ito noong Ano daw, Josh Malibang? Ano? Kasi sa Bisaya ang malibang tatae. Malimbang o malibang? Bahala na. Pakinggan. September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid dito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta.
Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok ko sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Ayan na nga. Ito nga yung ebidensya. So, ibig sabihin, nagtugma nga yung sinabi ni Orly Gutesa na pinapapunta siya sa opisina ni Marcoleta at doon daw binibriefing siya kung anong gagawin at ito nga, gusto nga ni ni Orly Gutesang mag-adlib o sa madaling salita, ibig sabihin ng adlib, magdagdag ng salita ba? Yung kemirot keme. Pinagalitan daw siya ni Marcoleta. Dapat daw sundin kung ano ang nakasulat. Bakit mo papakialaman kung talagang totoo niyang testamento yon, Sir Henry? Kung talagang totoo niyang salaysay yon, wala ka dapat pakialaman. Bakit mas maalam mo pa ang nakasulat kaysa sa tao na nagsasalaysay? Kaya nakakapagtaka lang mga kababayan, bakit si Marcoleta hindi naman abogado ni Orly Gutesa? Pangalawa, siya lang naman yung nagpresenta. Bakit papakialaman niya yung testamento nung witness di umano? Continue. Binitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week Sir Bien, ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Sal ni Kong Romualdez. Matapos ang halos 1 taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, 1 araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son. Nako, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kapag ka ito'y inimbestigahan ni Ping Lacson at yung sinasabi ninyong Japanese restaurant na yan ay maglabas ng video, take note mga kababayan, malalaman nyo ang mga sasakyan, makukuha yan sa MMDA video. Kuha nga ni General Torre yung pagtatapo ng basura sa dagat sa ilog Kuha nga Kita nga si Robin Padilla Bit-bit si Batu Sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit puntahan niya, wala nang tsansa na makapunta pa si Mike Defensor doon sa naturang Japanese restaurant kasi nakakulong nga. Ngayon, kahit imbestigahan yun at pupuntahan yun at kung makita man nila na si Orly Gutesa, si Mike Defensor nandoon nag-meeting, tugma ang kanyang testamento or salaysay, ibig sabihin finish na. Mukhang si Marcoleta doon na talaga tutubuan ng kabuti. Tutubuan talaga ng kabuti si Marcoleta sa loob ng kulungan. Siguro pag lumabas si Marcoleta, kalbo na. Oo. Hanggang kailan kaya mag-sustain yung pandikit ni Marcoleta sa wig niya? No, araw-araw yata hinahatiran ng pandikit. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Marcoleta ngayon, walang sakit, magkasakit Nako, magkonsumisyon si Marcoleta abutin. Konsumisyon abutin ito. Ewan ko ba, sa totoo lang, Ma'am Arlie Hagpo, hello po kayo Kabinders Vlog. Sa totoo lang, ang ganda na ng ni Marcoleta, ang ganda na ng takbo niya. Nagkongresista siya, nagkongresman anak niya. Pero nung dumikit siya kay Sara, mukhang nagkandalit-silitsi buhay niya. Nagkandalit-silitsi buhay ni Marcoleta. Lahat, sa totoo lang. Real talk lang hindi lang si Marcoleta. Lahat halos nang dumikit kay Sara. Punto Politika TV. Hello po sa iyo dyan.
Good evening po. Sa totoo lang, lahat po ng dumikit kay Sara talagang minamalas. Di ba? Ido Salcido, hello po. Kay Reflex TV, hello po. Nako, mga kababayan, continue natin. Nah, patay. Umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman, paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Si Paul at si Mark. Yan si Paul at si Mark. No, yan ba yung may apelyidong Estrada? Mark Estrada or Paul Estrada? Yan ba yung sinabi ni ni Mike Defensor na binugbog daw ng NBI? Yan ba yon? Tapos pinapalipad ng ibang bansa? Yan ba yon si Paul Mark Estrada? Ano ba yan yung apelyido? Yan ba yung may asawang buntis na binugbog daw ng NBI? Comment nga mga kababayan. Kasi pagkakalam ko yan talaga. Hindi si Mark Tiksay, hindi si Mark Tiksay, hindi si tawag dito Gutesa, kundi si Paul at si Mark Estrada ang may alam talaga. Sa totoo lang, hindi si Mark Tiksay. Yung sinasabi lang Mark Tiksay na yan. Si Paul Estrada at si Mark, di ko sure kung si Mark Tiksay, yan yun, si Mark Tiksay. Pero ang mas malapit talaga kay Saldico, ayan si Paul Estrada, yung may asawang buntis. O yung maraming tattoo, yung nagbablog-vlog, yung gwapo, sarap. Continue. Ito po. Hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit. Una nang lumutang ang mga pangalan ni John Paul Estrada at Mark Tiksay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Ayan. Alam nyo na. Ayan, nakita nyo nga. Ayun video. Huli sa CCTV. Ang ebidensya. Kuha yan mismo ng Billionaire News Channel sa Senado yan. CCTV ng Senado. Kaya wala talaga. Wala ng pag-asa mga kababayan si Marcoleta makalabas. Sabi ko sa inyo, hindi ko lang sure mga kababayan kung bakit kinukonsinti yan ng mga kapatirang Italy. Yung Team Italy. Hindi ko sure kung bakit kinukonsinti yan ng mga Team Italy. No, dapat dito hindi yan kinukonsinti yung ganyan katiwalian yan eh. Yung kapatid nga at nanay tiniliwalag eh. Ito pa kaya? Wala na. Totoo lang. Yung Team Kulto, wala na mga kababayan, nawalan ako ng galang sa kanila, nawalan ako ng respeto sa kanila. Kasi kung nanatili silang neutral at hindi sila manghimasok sa politika, wala eh. Nanghimasok sila sa politika kaya nawalan ako ng respeto, nawalan ako ng galang. Pero hindi ko naman sila inaano. Pero wala na akong ano sa kanila. Wala na silang amor sa akin. Sa totoo lang. Continue. Tingnan sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit.
Pero Ayan hindi na. na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At Sinungaling ang former bodyguard, itinatawag mo ngang hero. Tigil-tigilan mo nga kami. Sinungaling ang former bodyguard. Dati, ang sabi, si Gutesa, lumabas na, patay kayo, mga kawatan, mga bangag. Hawak na ni Marcoleta, si Gutesa. Sabi-sabi pa siya, ngiwi, 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 kok pa more. Oh, anyari. Tapos ngayon, namutla, kulang ng pag-inom sa tuba. Ay, nako. Continue. umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Nako. Si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez, sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? Di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Kung ako ang ombudsman, with due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso. Sa totoo lang mga kababayan, isa lang yung masabi ko dyan eh. Luloko nyo kami. Yeah. Isa lang yung masasabi ko dyan. So ano pang hihintayin natin? Ano pang resultang aabangan? Una, 'di ba Mamulait, Ma'am B.M. Vicent, Sir Kendry, tanungin ko kayo, ano pa bang aasahan natin? Kung halimbawa sa 18, yung 4 umatras, pang-5 si Gutesa, ano pang saysay nung 14? 'Di ba? Ano pang saysay nung 14 na magwi-witness? Kung mismong kasamahan nila, sinabing kasinungalingan ang ginagawa. Para sa akin wala na, mga kababayan, Diyos ko. 'Di ba? Ma'am Brinda Barton, hello po. 'Di ba? Tanong ko lang mga kababayan, May 25, hello po. Tanong ko lang, ano pang aabangan natin dun sa 14 na natira? Kung bawat ganito yan eh. Halimbawa, ganito. Ito mga kababayan, ganito na yan. Sige, unahan natin. Ganito. Halimbawa, kakasuhan ngayon ni Boying Remulla si Martin. Ipapatawag yan ngayon sa korte. Magharap-harap na sila. Si Martin, 14 na Maleta Boys. Si Boying, tapos si Gutesa at yung 4 na yung umatras, bumaliktad. Ngayon, siyempre, papasalitain ngayon yung 14 na natira na Maleta Boys. Paano ninyo hinatid? Saan ninyo dinala? Siyempre, sasabihin doon ng 4, sinungaling, walang ganyan. Sige nga, magbigay ka nga ng oras kung kailan. Sige nga, magpakita ka nga ng picture ng kasama tayong naghatid. Kukontrahin ng 5, yung 14. Bawat salaysay nun, kukontrahin nila yun. 'Di ba? So, ang mangyari dyan, si Martin tatayo lang doon at maghihintay kung anong desisyon ng korte. Walang magsalita doon. Tahimik lang si Martin, tahimik lang si Boying. Yung abogado na mag-cross-examine doon, yun yung mga nagtatanong-tanong doon sa 14 na natira. Sabihin agad, paano nyo dinala? Ilang maleta? Anong oras? May proof ka ba? Siyempre, magre-react si Gutesa at saka yung 4. Di nga. Kailan yan? Ngayon sasabihin ko dyan, sasabihin mo, kasama kami. Nga, maskin picture nga natin, di nga tayo nagsama. Kukontrahin ng 4 ng kukontrahin yan. At ito pa ang nakakapagtaka. Lahat sila, 18 di umano, iisang affidavit, isang statement. So, ibig sabihin, pag naglulo yung isa, naglulo silang lahat. Putang ina, pinagluluko tayo ni Boying, Paano mo ikaso kay Romualdez yan? Nandun na yung 4, umatras na. Pag sinabi ba, yung isa, nanilip yung isa, so naninilip silang lahat? Yung isa, naigit yung isa, iigit silang dahil. Putang ina, magkasya ba sila sa Anodoro?
Sige nga, pag naligo yung isa, maligo silang lahat. Gaano kalaki ba yung CR na liliguan nila? Pag nagsisipilyo yung isa, magsisipilyo silang lahat. Putang ina, pag naglulo yung isa, naglulo lahat. Ano yun, ergi? Ano yun, sabayang pagjakol? Di ba, mga kababayan? O, di ba, katangahan lang. Kaya kayo, tanungin ko kayo, ano yon? Ha? Pag yung isa tumawag yung asawa, "Hi babe, miss na miss ko na yung malaki mong burat. Kailan mo ko kantutin pag-uwi?" So, tumawag yung asawa, yung lahat ng asawa sabayang tumawag. Ganun yan. Kabastusan to, pero totoo ha. Siyempre, nag-video call yung isa, "Babe, miss na miss ko na yung puday mo, na parang ningunguyang sibuyas." So, yung 18 yun, nag-video call din. "Miss na miss ko yung puday mo." Tangina, pinagluloko tayo eh. Di ba? Kukontrahin ng 4 yun. Pangalawa, si Gutesa, kukontrahin din niya yun. Diyos ko, pinagluloko tayo. Paano mangyari yun? Paano makasuhan si Romualdez nun? Anong gagawin dun? Patay tayo dyan. Diba? Reflex TV. Oh, wala na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mahirap paniwalaan ang ganyang mga salaysay.